Ano po ang gagawin kapag na-ban or na-disable ang ad account? Pag-usapan po natin yan. Kung kayo po ay may Facebook page, Instagram page, or ad account, or Facebook group, or Facebook profile na na-disable, pag-usapan po natin kung ano yung mga steps na pwede ninyong gawin para ma-resolve po yan. Una, ito po yung mga warnings. Kung meron man pong nagbebenta na recovery service online or sa mga Facebook group, maging mapanuri and maging mapagmatsyag po kayo talaga dahil majority ng mga yan ay hindi po mga legitimate. Wala pong ibang may kakayahan na makapag-recover ng Facebook, Instagram, ad account, kung ano mga na-disable. Walang ibang may kakayahan na makapag-recover niyan, kundi tanging si Facebook and si Meta lang po ang may kakayahan niyan. So normally, yung mga ganyan, yung mga specialist na nagre-recover ng ad account, ang ginagawa nila ay kinukulit lang nila si Facebook or kinukulit nila si Meta para ma-recover ang inyo pong mga account. So, paano nyo nga ba magagawa yon? So, kung yun lang naman din pala yung ginagawa nila, bakit hindi nyo gawin on your own? So, ito po yung mga steps na napatunayan ko na pinakamabilis na paraan paano ma-recover ang mga disabled pages, ad accounts, Instagram at kung ano-ano pa gamit ang Facebook support. Disclaimer, ito po ay hindi 100% foolproof and wala pong 100% na makapag-decide na mare-recover po ninyo ang account niyo. Pero, it's worth it to try. Ang una niyo pong dapat gawin ay bumili or magpa-verify sa Facebook. Yung checkmark, yung halagang 200 pesos per month, magpa-verify po kayo ng inyo pong Facebook profile. No? Kung ano yung Facebook na disable na ng page. For example, yung personal profile ko na disable yung isang page. Yung personal profile na yon ang dapat kong gamitin para magpa-verify. Hindi po pwede yung page ng kapatid mo or profile ng kapatid mo or kahit profile mo din pero hindi nakakonect sa page, hindi po pwede yon. Now, after ninyong makakuha ng Meta Verified, magko-contact po kayo sa Enhanced Facebook Support. Kaya po kailangan naka-verify kayo kasi mas mabilis at mas maganda ang support ni Facebook pag kayo po ay verified. So, kailangan naka-verify kayo para mag-chat po kayo. And then, sasabihin nyo lang doon na na-disable ang profile ninyo and wala kayong violation na ginawa. So, mag-a-ask po kayo ng review. And you do this as many times as you can. Kasi ang mangyayari po dyan, titignan nila yung case, tapos, i-close nila, hindi naman na-solve. Titignan nila, i-close. Sometimes, umaabot po ng 7 to 10 tries bago po ma-recover ang inyo pong disabled na account. So, makipag-cooperate lang po sa Meta Support. One day, makakachamba po kayo na mare-recover at mabubuksan po ninyo ulit ang inyong account. Now, paano naman kung Facebook profile ninyo mismo ang na-disable, na-lock ang Facebook profile ninyo? Ibig sabihin, hindi kayo makakapagpa-Meta verified kasi hindi nyo nga mabuksan yung Facebook ninyo. Ang gagawin po ninyo doon ay ipapa-verify po ninyo yung Instagram na connected sa inyo pong account. So, di ba ang Facebook, meron siyang connected na Instagram na same yung profile, no? Kasi magka-connect yan sila. Yung Instagram po ang ipapa-verify po ninyo. Tapos, yun ang gagamitin niyo na i-message ang customer support. Ito po ang nangyari sa akin and ito ang ginawa ko doon sa aking Facebook profile na na-disable last year. Nung na-disable siya, syempre hindi ko mapapa-verify yung profile na yon. So, binuksan ko yung Instagram, yun ang pina-verify ko and doon ako nag-chat sa support. Inabot po ako ng 7 tries, 7 na tickets at 2 months bago ko na-recover ang aking Facebook profile. Pero worth it naman dahil nakuha ko ulit yung profile ko, nabawi ko lahat ng page, and syempre yung mga memories na naka-upload doon, mga pictures, videos, etc. So sana nakatulong to sa inyo.